pamilya ay walang iwanan at laging nakaalalay. Magkasama sa bawat hakbang upang ang katarungan ay may paglaban. Sa mga buo at masayang araw ng kabataan, laro sa kalsada, mga simpleng kasiyahan, minsan nagtatago sa ilalim ng puno. Wala pang kamuwang-muwang na gusto lang maglaro. Kaya dito'y pagkatao ng bayanin nating binuo. At doon nag-umpisa ang pangarap na Rizal na buo. Sa mga kwento ng mga magulang, natutunan ang hirap. Kaya sa kahirapan, nagsimulang lumago ang kanyang pangarap. Ang pagnanasa sa kaalaman, tumutok sa hinaharap. At sa kanyang bawat hakbang, ito'y nagbigay daan sa isang masaganang kinabukasan. Sa pag-aaral ni Rizal, ang unang guro niya ay kanyang ina. Sa kalinga ng pamilya, nagmulat ng bagong pag-asa. Bilang isang batang mag-aaral, ina niya'y naging gabay at ito'y nagbigay ng lakas upang makamit niya ang tagumpay. Bilang kabataan, sa edukasyon nagsisimula ang bagong pahina. Ang mga magulang laging may balo ng pag-asa. Sa tahanang puno ng aral, buo ang pamilya. Sa mga hakbang ni Rizal, tila'y nagsisimula ang bagong umaga. At siya'y naging binata na, nais makamit ang mataas na antas ng pag-unawa. Kaya siya'y lumisan sa bayan, doon sa Manila siya'y nakarating, upang ang pangarap na niya'y maabutin. At doon siya'y hinubog ng paaralan na kanyang pinasukan. Sa siyensya at libro siya'y nahasa ng lubusan. Ginamit ang talino upang ipaglaban ang tama para sa kalayaang minimithi ng nakararami sa bansa. Hindi siya naglakbay para sa lupo ng kasikaran, kundi punan ang sarili ng kaalaman at katangian. Upang mas lalong mamulat sa paghihirap ng ating bayan at sa pananakot ng mga dagupan. Habang ang iba'y naghahangad ng pangalan at yaman, siya'y nangangarap para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan lamang ng pagsulat, ito ay naisipan sa maharas na pananakot ay tapat. Kaya siya ay nakagawa ng 2 nobela na naglalaman ng karasang lumalaganap sa bansa. Sa bawat pahina ng aklat na binasa ng kanyang isinulat, ito'y tinahi ang sugat sa puso ng lahat na naging rason upang mata natin ay umulat. Ang kanyang mga sulat ay nag-iwan ng bakas sa bawat paglalakbay tungo sa tamang landas. Maituwid lamang ang mga baluktot na batas upang makamit ang kanyang nais na bukas. At ito'y naging dahilan upang siya'y pagtuunan ng pansin ng mga dayuhan. Dahil sa kanyang mga nobelang nagawa, siya'y pilit pinatahimik at ginawang banta. Ngunit patuloy pa rin siyang tumayo at pinanindigan ang nais ng kanyang puso. Para sa bayan, 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 para sa kalayaan. Huli na nga ba ang lahat para na Rizal? Kung may pag-asa pang mayangat ang kanyang dangal, upang may bandera ang watawat na nagnanais ng kapayapaan at ang pagsusulong ng hustisyang may katarungan. at sa kanyang pangalawang pagbabalik, ito na pala ang kanyang huli. Bilang na ang araw ng bawat sandali at tanging kamatayan ang naghihintay ng kapatid. Ngunit sa kabila ng kanyang sinapit, pagmamahal sa kapwa sa puso niya pa rin ay nakakapit. Kanyang pinaglingkuran pa rin ang bayan at ipinipilit ipaglaban ang katarungan. At dumating na nga ang kanyang kaparusahan, kapalit ng kalayaang kanyang pinaglalaban. Pinatay siya ang kapayapaan ng paninindigan at naging bayani ng ating inang bayan. Ngunit ano nga ba ang nobelang isinulat niya? Bakit ang mga Pilipino na dahil sa nobela, ito ang nagsindi ng apoy sa kanilang mga mata upang ipaglaban nila ang Pilipinas at supilin ang mapangmataas? Ang kwento'y nagsimula sa pagbabalik ng isang binata. Binatang may dalang pangarap para sa kabubuti ng bansa. Dala niya ang pagnanais ng isang pagre-reforma. Dahil sa dahas at papangabusong gobyerno ay namulat siya. At sulok ng lipunan ay nais ibain upang ang pagkakapantay-pantay ay matutupad din. Ngunit dahil sa pagnanais at pangarap niya ito, mga tusong nasa taas na tatsulok ay sinupit siya nito. Siya'y nawalan at siya'y pinagtagsilan. Ngunit pinili
katarungan kahit na magbubunga ito ng kanyang kapamahal. At sa pangalawang librong ito, dito ay magsisimula ang panibagong mundo, na kung saan siya ay muling nagbabalik kasama ang matinding damdamin at may pananabik. Ang nais ay tanging dahas at paghihimagsik, at sa ibang katawan siya ay magpupukli upang itago ang dating patay na sarili at pangakong kailanman ay hindi magpapatuloy. Ngunit sapat na nga ba ang nararamdamang kumot upang isaayos ang lupang puno ng sigalot? Sa ganitong paraan nga ba makukuha ang tunay na kalayaan kung ang kapalit nito ay buhay na may hangganan at kamatayan ang naghihintay na kabayaran? Itong dalawang nobela ay nagsisimbolo at nagpapatunay lamang Na dugo, pawis at buhay ang inalay para sa minimik nating kalayaan. at tanging pagmamahal sa bayan ang matitira sa ating lupang sinilangan. Kaya ating pahalagahan Kilalanin ng ating bayani ng buhusan. At ipagpatuloy ang kanilang nasingilan. ang pagmamahal sa bayan.